Okay, mga kapatid, update po tayo. Manunood na naman tayo ng balita. Ito'y galing sa Pinas News Insider. Panalo na. Korte pinatunayang dismiss kaso ni FPRRD. Actually, parang noon pa naman ata sinasabi na ng korte na walang batayan yung mga kinakaso po kay FPRRD. Ano? Okay, ICC Palacio walang nagawa sa buwatan timbog. Ayan, mga kapatid, ang ating panonoorin. Kaya kung ready na kayo, simulan na Kung gusto natin. nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, wala nang paligoy-ligoy. Diretso na tayo. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Korte Suprema, tila ginimbalang lahat na kumakalaban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos subukang idiin patungkol sa kaso ng AGK. Ang Ayun. dating Pangulong si Rodrigo Duterte, tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ang ilang makakaliwang grupo matapos ang kumpirmadong anunsyo na binasura na at gawing Ayun. final ng Korte Suprema ang desisyon nito na hindi nabuksang muli ang mga kasong pinipetisyon laban sa dating Pangulo na Yun nga yung sinasabi ko eh. Kaya siguro, ang ginawa nila, dinala na lang nila sa dahig. Kasi nga dito sa Pilipinas, hindi sila makakakuha ng pandaraya. Ang sinabi na nga ng korte, dismiss na, okay na, wala na, hindi na pwedeng ikaso. Ayon sa napapanood po natin, no? Kaya ang ginawa nila, dinala na lang nila sa dahig ng ganun-ganun na lang. Ang problema dito sa Pilipinas, sinasabi na nga, lumabag sa batas itong mga taga-kabila. Lumabag sila, dinala nila, nag-tridor sila sa bayan, etc. Dapat dito nilitis, ayaw naman na ng korte pala. Ano naman ang pwedeng ikaso sa kanila ngayon? Yan sa mga taga-kabila. Ang problema, sila din yung nandoon sa batas ngayon. Sa ombudsman. San pa tayo hihingi ng katarungan sa ginawa nila kay Tatay Digong? Diba ang hirap? Sa totoo lang, mga kapatid, yung laban ng mga Duterte ngayon, kumukuha na lang din yan ng lakas ng loob sa mga taga-suporta. Yan ang nakikita ko eh. Masakit to isipin na pinaglaban mo yung bansa, tapos ngayon ikaw pa yung pinalalabas na masama. Di ba? Sobrang sakit nun. Tapos matanda na. Sa pamilya po ng mga Duterte, sobrang sakit nun. Yung mga kababayan nga natin talagang umiiyak pa sila dahil sa nangyari. Masakit tong isipin na ganito Saan tayo makakakuha ng katarungan? Gayon, hawak nila yung katarungan. si Rodrigo Duterte. Pero Sakit. bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa Yes. lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Mga kapatid, bawat nood ninyo, try nyong maugaliin na lang din na palike, no? Kasi yung channel natin, nagkasakit. Kumbaga, yung algorithm niya, kung titignan nyo, 400k subscriber na tayo pero ang lilit ng views natin. Nagkasakit yung ating channel. Hindi sa walang nanonood. Nagpalit ho kasi tayo ng name. No? X-Crew to Deng TV. Kaya pindot na lang po kayo dyan ng like. Napaka-importante sa atin dyan. Tapos comment na rin kayo, Duterte pa rin. At eto na nga mga kababayan, tiniyak na mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma na ang dismissal of human rights petition laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila hindi na ito maaring buksan pa ng kahit na sino. Ibinasura ng 14th Division of Court of Appeals noong June 28, 2018 ang mga petisyong inihain laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa tila pagkasawi ng mga kilalang aktivista di umano. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, tapos na at hindi na kailangang Ayun. buksan pa ang kasong ito dahil bukod sa nakalagay na sa Supreme Court books ang nasabing desisyon ng 14th Division, may mga datos na magpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating administrasyong Duterte. Kaya't naging final and executory ito noong April 29, 2024. Sinubukan pa ng grupong karapatan na i-revert ang nasabing desisyon ng Korte Suprema, ngunit hindi na ito pinahihintulutan pa. Alam mo, nakakakilabot, ano? Hinahabol nila yung katarungan dun sa mga nasawi. Okay naman, totoo, tama, dapat silang mabigyan pa ng pagkakataon.
Pero ako naiisip ko yung mga masasamang nilalang, bibigyan mo ng katarungan. Mga nananamantala ng mga kababaihan, no? Bata, alam nyo nang ibig kong sabihin, ano? Yung mga nananamantala, aakyat ng bahay, magnanakaw, etc., no? Bibigyan mo ng katarungan yun. Ang iingay nila, di ba? Samantalang doon sa mga nabiktima ng mga yan, ng mga adik-adik na yan, tahimik yung mga human rights. Yun lang ang nakikita ko. Bakit tahimik? Wala naman tayong nakikita ang ingay eh. Kung meron, hindi sana nire-reactionan na natin. Pinakamataas na kapulungan dahil tapos na ang laban at tuluyan na nilang ibinasura ang mga kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Enquirer.net, dismissal of human rights petition versus Duterte reaches finality. The dismissal of petition for protective writs filed by several human rights group where former President Rodrigo Duterte was impleaded has attained finality. In a document made public Thursday, the Supreme Court has already released the entry of judgment for the case of which a decision has become final and executory on April 29, 2024. Under court rules, an entry of judgment means the decision was already Wala recorded in the SE's book and can no longer be appealed or revised. The case was about the petition for review Wala filed by Karapatan Rural Missionaries of the Philippines, RMP, and Gabriela that sought a reversal of the Court Appeals decision dismissing their petition for writs of amparo and habeas data to protect their members. Diba? Isipin nyo wala na pala silang magagawa dito sa Pilipinas. Kaya ang ginawa nila, nagdahig sila. Nag-plan B sila kay Tatay Digong, yun ang ginawa nila. Kahit wala naman ng jurisdiction itong mga taga-ICC. Diba? Parang tulad na naman ito sa 1 plus 1 equals 2. Pero ang hirap-hirap nating intindihin yung ginawa nila. Para sa akin, mali yung pagpapadala nila doon sa dahig. Sobrang mali nun. The said petition was dismissed by the 4th Division of the Court Appeals on June 28, 2018. The petition for review and certiorari filed on June 28, 2019 at the Supreme Court, which raised issues on the CA decision, was followed by 2 or more manifestations filed by Karapatan after the extrajudicial killing of 3 of its human rights workers, Zara Alvarez, Ryan Hubilla, and Nelly Bagasala, who were supposed to testify in the hearings. Karapatan expressed dismay over the SC decision. Unquote. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. Grabe, no? Teka, dun muna tayo sa sa kaninang balita bago natin tapusin lang muna natin yung reaction natin doon. Naalala ko lang kasi yung mga minor de edad daw ba 'yon na si Kian ba 'yon? Kian. No? Naalala ko lang yung sinabi ng pulis. Nag-survey kami sa lugar na 'yan kilala pa lang ganito 'yan, ganito. Sabi ng gano'n, naparod ko 'yun Tapos ngayon nung na-deads na, mabait na. Sabi ng gano'n. Naalala ko lang. Kasi alam nyo mga kapatid, hindi natin alam yung pinakabuong kwento nun. Doon na tayo sa pangkalahatan. Hindi ko masikmura itong ating gobyerno ngayon. Sorry sa term. Yung tipong kailangan bigyan ng katarungan, kailangan habulin itong mga Duterte dahil nga sa nangyari sa mga kriminal. Ganun ba yon? Yung nambiktima ng kabataan, yung nagnakaw, yung nag-illegal, tapos nagpupusher, na deads, doon po sa war on drugs. Ngayon, kailangan bigyan talaga ng katarungan yun. Paano na lamang yung mga nabiktima ng illegal powder na puti na yan? Mga nasira ang buhay. Ang hirap kasi sa atin mga kapatid, ikukulong. Ayaw nga ng Duterte, sa totoo lang ayaw nga ng Duterte. Kung pwede kulong, sige. Pero pagka daw na dead sa labas, hayaan na lang kasi addict naman o kaya ano bang tawag dito? Masamang tao.
drogista, pinababayaan na lang daw. Napanood ko po yun sa hearing nung binabakbakan po nila si Tatay Digong. Marami daw kasing mayayaman sa Davao City, parang gano'n, ano? Pag ayaw nila dun sa tao, gagawa sila ng paraan para ma-deads. Halimbawa, drogista, salot na sa lugar nila. No? Meron daw mga mayayaman sa Davao na parang pagka daw na deads yun, yung mga ibang si Pangulong Duterte, ayon sa pagkakaintindi ko parang masamang tao yan, hayaan na lang natin. Ganon. Pero yung mga nabibiktima ng mga ang tawag dito, yung mga ang hirap kasing gamitin yung term na yun. Basta nanamantala ng kababaihan. Alam niyo nang ibig sabihin nun. No? Mga magnanakaw, drogista, mapatay ng tao, ano ba yun? Ang hirap bigkasin kasi magdidilaw sa ano. Yang mga yan, ang mga main target ng mga Duterte. Hindi para actually, yung mga mayayaman daw, kumbaga, gusto nilang maging malinis doon sa lugar nila. Base yun sa pagkakaintindi ko. Kaya pag na-deads yung mga yun, parang, hayaan na natin. Base lang yun sa pagkakaintindi ko. Kayo, ano sa tingin nyo? Bibigyan nyo ba ng katarungan yun? Ipaprioritize nyo ba? Sige, pwede, siguro. Bibigyan nyo ba ng katarungan yun? Kesa doon sa mga nabiktima nun? Yun lang ho ang sa akin. Siguro mali ako. Mali ako dahil tao rin naman yun. Pero tao din naman yung mga biniktima nila. Yun dapat yung priority bigyan ng katarungan para sa akin. Tsaka na yun. Tsaka na yung sinasabi nila. Ang hirap kasi sa atin, yun yung nai-imagine ko na, seryoso? Bibigyan nyo ng katarungan yung gumawa ng krimen? Yun. Yun ho ang sa akin, mga kapatid. Okay. Punta na tayo sa ating next topic. Ito na. Ito na yung 3% na sinasabi na ngayon lang talaga nangyari ito, sabi nga ni Bong Revilla. Ngayon lang nangyari ito. Yung mga ibang presidente, bago magtapos ang termino, at least kahit pa paano may mga 40% pang natitirang trust rating, 30%, ganyan. Tinoy-noy, ano? Pero ang ating Tatay Digong, parang 80% ba yun? Grabe, Nagka-COVID na lahat-lahat, pero 80% trust ratings, di ba? Si PBBM, hindi pa tapos ang kanyang termino. Alam mo, makabanggit ka lang ng 5%. 5% na lang yung trust rating ito. Grabe na. Grabe na yun, di ba? Pero, sa kanya, -3. Nakakahiya. Sinabi pa nung kanyang Ate Amy niya na siya ay gumagamit sa buong mundo. Nalalaman ng buong mundo na sa Pilipinas merong namumunong. Sabi ng kanyang ate, nakakahiya yun. Tapos yung trust rating, bagsak. Nung tinanong siya, ngiti-ngiti lang, smile, iyak! Hindi tayo sa nang babatikos. Real talk, ito yung katotohanan. Alam din kasi nila. Paano? Dinisable nila yung ha-ha-ha. Doon po sa page nila. Lahat halos ng kaalyado nila, naka-disable yung ha-ha-ha. Alam nila na ayaw na ng tao sa kanila. Kaya sabi, ibabalik daw ang tiwala. Ang hirap na ipagtanggol niyan, Manang Claire. Pero banat ka pa rin. Ituloy na natin tong 3%. Sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS, mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022, lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Grabe. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno. Kung di ka ba naman ano bang tawag na term yan? Kung di ka ba naman nasa tamang pag-iisip? Nasa tamang pag-iisip. Piruin mo, ina-announce mo yung SSS na pwedeng mag-loan? Presidente,
Achievement mo ba yun? Kung ano-ano na yung mga ina-announce niya. O yung meron pa siyang in-announce doon, yung kinakausap niya yung tatay niya eh. Hindi pa kayo nahihirapan magtanggol dyan? Iba talaga nagagawa ng pera. Iba din ang mga nasisilaw sa pera. Iba din kayo, ano? Mabuhay lang. Hindi ko kaya yun. Kasi pag balang araw, haharap tayo sa Panginoon. O ikaw, ba't pinagtatanggol mo yung mali? Kailangan ko pong kumayod eh. Sige, baba. Doon ka sa baba. Ayoko. Gusto kong umarap sa Panginoon na kung may magpagkakasala man ako, Panginoon, patawarin niyo ako. Pero hindi naman ako kasing lala ng mga taga-kapila. Di ba? Alam na nilang masama, kinakampihan pa nila. Pera! Naniniwala sila sa Diyos pero hindi sila naniniwala din sila na masama. Yun nga lang, kumakapit sila doon. Hindi ho tayo ganun. Kaya palay ko sa ating channel, ha? Doon naman sa nagkasabi, may nag-comment doon sa isa, sabi ng ganun, mga bulag ba kayo yung EGK? Yung EGK to. Munggo talaga tong mga taga-kapilang. Ay, magbabagong taon na. Maayos naman kayo. Tuloy tayo. Sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. Ay. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya Hindi na. bilang presidente sa ating bansa? Hindi na. Negative nga eh, no? Di ba kay Eric? Negative? Negative 3? Parang, dapat mga sir, yung sa mga sumisip-sip sa kabila, tapikin nyo, uy, 3%, negative 3% ka na, uy. Baba ka na, uy. Ganun sana. Nakakaya, tinutuloy mo pa rin, ano, parang... Tapos yung mga nang clear, confident na confident. Ang saya talaga ng gobyerno nyo. Yan po ang ibig sabihin. O ulitin ko lang, ang trust rating, pagtitiwala at kumpiyansa Ay, oo. ng mga mamamayan na kaya pa at Yes. matuwid pa ang pagiging presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Oo. Ang approval rating, tumutumbok po ito sa pagpayag o pagsang-ayon ng taong bayan kung kailangan pang manatili at pwede pang manatili si Marcos Ah. bilang presidente ng Pilipinas. Eh kung hindi mo pa natatapos ang termino mo, negative 3 ang rating sa iyo, ibig sabihin po below 0. Gagi talaga nakakaya. Sorry. Palike po ng ating video, ha. Nakakaya. Negative 3. Sabagay, kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy na talagang adik yung kanyang kapatid, hindi na mahihiyayan kasi wala na sa katinuan na pag-iisip. Kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy, no? Pero makikita naman natin kasi kung normal, ako kung negative 3 na ako, bababa na ako. Sobra na yon. Maging 20% na nga lang yung trust rating mo, ay, ayoko na. Diba? Wala nang tiwala sa akin. Sige, kayo na lang dyan. Ayoko na magtrabaho. Total, nakuha ko naman yung kaban ng bayan. Hindi. Diba? Pero wala. Pucha. Ihaharap ko pa rin yung mukha ko sa maraming tao. Hindi ako magpapa-hair follicle test. Tutik niyan. Oh. Ngayon, nasa na yung issue dun sa flood control? Wag na wag ho nating kakalimutan yan. Ipapaalala natin araw-araw na yung flood control na yan ang pinaka-main issue at marami pang korupsyon dito sa administrasyon na dapat natin tutukan at dapat nating panoorin araw-araw. Oh my God, we're back again.